Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw pag-uusapan po natin itong matinding revelasyon ni John B. Crimolia kung paano po natanggal itong si Torre. Naku po mga kababayan po natin, idinidinay pa kunwari, no? And then, handa na po pala itong tumakbong presidente, lalong-lalo na, siya pala ang napupusuan ngayon ni Bongbong Marcos. So ano pala itong sinasabi ni Risa Ontiveros, mga kababayan po natin, na magsasanib puwersa daw po silang lahat. May nakita pa nga akong litrato na kumakalat ngayon mga kababayan po natin na kahit daw po itong mga cartoon character kasama pa si San Goku at mga lahat ng mga demonyo, lahat ng mga anti-Duterte at lahat ng mga pro-Marcos ay magsanib puwersa na daw po sila para lang matalo yung mga Duterte o itong si Vice President Sara mismo pagdating po ng 2028 election. So ibig sabihin, talagang matindi na ang pagkadesperado nila para matalo itong si Vice President Sara. Pero mukhang mabibigo pa rin sila na mabuo ang gusto nilang mangyari na Uniteam 2.0. Itong kulay tae at kulay pula, no? Na gusto nilang magsama-sama. Dahil itong si John B. Crimolia pala, ang gusto ni Bongbong Marcos na patakbuhin sa 2028. Yang tanong, may laban po ba ito kay Vice President Sara? O ito po ay gagamitin lang po nila para kunwari mga kababayan po natin, no? Ay kaya nilang talunin si Vice President Sara. So tingnan natin 'yan. Pero ito, pakinggan muna natin ang kanyang interview. Pero bago ang lahat, mga kababayan po natin, kung kayo po ay bago lang sa ating channel, paki-like and paki-subscribe naman po mga kababayan natin. Anyway, isama na rin natin ang sinasabing pagdeklarang persona non grata sa isang kongresista sa Lipa City dahil binatikos niya lang daw po itong si Ralph Recto, diniklara siyang persona non grata at marami pang iba. At syempre, pag-uusapan natin ang mainit na impeachment ni Bongbong Marcos. Abay, nagpasalamat din pala si Bongbong Marcos ha. And may nakita po tayo. Ano kaya itong nasa tagiliran ni Bongbong Marcos na mukhang belt bag? Ito kaya ang rason kung bakit hindi siya nakikita ng ilang araw at nung biglang lumabas, parang may nakalagay na po sa kanyang gilid. Naku po, sana mali po tayo. Dahil mga kababayan po natin, ang kalusugan ng presidente ay national security po ng buong bansa. O, dito muna tayo kay John B. Crimolia, mga kababayan po natin. Led to the dismissal, the unceremonious dismissal of the previous PNP chief? Oh no, not me, not me, not me. It was not the least influenced by me. No? There were internal Well, the differences. story, what was going around was Marites mas yan, gusto Marites nila. yan. Marites yan. Marites lang, pero ikaw naman talaga, kunwari ka pa, boy. was si PNP chief Nartates. Remember, I'm not the appointing authority, it's the president. Yeah, but Yeah. you have his ear nga. I have his confidence, not his ear. The president's very careful also. You cannot, I Hirap din siya magpalusot, ano? Aminin mo na kasi, boy, na ikaw talaga nagpatanggal kay Torre. cannot approach him as a friend, which I used to before I became secretary. How did you become friends? Because my father was appointed as governor by his father. So, bata ka pa? Oo, kilala ko Magkalaro na. ba kayo? Hindi naman, kilala ko na. Kilala ko na sila. The Marcoses have never campaigned in Cavite at their expense. It's always at ours. Kasi kung walang Marcos, walang Rimulya. They gave my father. So, vice versa pala. Kung walang Rimulya, walang Marcos. Kasi ngayon, alam natin na isa po ito sa mga nagpapatakbo ng ating bansa ngayon. Lalong-lalo na medyo no, nabubulok na ang bituka ni Bongbong Marcos. So, hirap na po yan. So, itong mga alipores niya na ito ata ha, palagay ko lang, no, duda ko lang. Palagay ko lang ito atang sinasabi ni Amy Marcos na mga taong nasa likod ni Bongbong Marcos na nagbibigay sa kanya ng advice kung anong dapat gawin. The break to become governor. And we've been repaying, it's an So, it's an hanggang unrepaid ano debt. na yan? Hanggang apuhan ng... Hopefully, kami, ng we have ama stuck mo. with them. We stuck with them for 36 years. We never changed sides. We're actually, Boying and I are planning our exit strategies na.
So it's the next Anong generation. exit strategy? May fixed term si Boying. Oo nga. So exit na kami from local. Tapos na Exit kami. ka na, tapos magna-national ka na. Hindi. sa This might be 2028. it. This might be the decision whether I go back to Cavite or I retire. So, national na talaga. Ang target nila, mga kababayan natin. Mataas na yung mga ambisyon ng mga to. Ayun ang, Or aim for a higher post. that's a possibility. You've been floating that. I and have you not never been floated. denied it. I've never floated it, but I've never denied it. Well, the reason I bring that up is because you've been, well, we're happy in the media that you're available all the time, giving all these quotes. But do you think you've been a little too Yes. careless? Careless in your statements? No. Or, Everything is or to calibrated. what? To what? Yes, to I'm what? too exposed. I should stop showing up. But I have so much work that the people have to know that the government is working, that there is stability, that we are doing what we're mandated to do. Was that Di ba? So, ito yung pagpapansin nila mga kababayan po natin. Kasi nga, may plano sila. O, tingnan nyo ngayon, ha? Pati itong kanyang partner, alright, pakita natin, na si Vince Dizon, mga kababayan po natin, nag-iikot na rin, no? At nililigawan na rin ang mga pinklawan. Nililigawan na rin po, mga kababayan natin, itong si Lini Robredo, ayan, no? So, yan po yung kanilang gustong magiging partner kasi. John Vic Remulla at itong si Vince Dizon. Kaya, tingnan nyo sila, no? Si Vince Dizon hindi ito lalabas kung walang kasamang mainstream media at mga political vlogger ni Bongbong Marcos. Tingnan mo yung pag-iikot niya ngayon. Kasama yung mga political vlogger ni Bongbong Marcos para ipagmayabang, no, na siya daw po ay talagang trabaho ng trabaho at handa daw po siyang papanagutin ang lahat na involved po sa maanumalyang flood control. So, same thing po dito kay John Vic Remulla. So, bawat galaw nito, may kasamang mainstream media. Siyempre, may propaganda. Pero hindi, wag natin kalimutan, mga kababayan po natin, no, na sila po ay kasabwat sa illegal na pagpaparesto kay President Duterte. Itong mga Remulla. part of your... Or it feeds into your possible Well, national... that's the least of my concerns. I think if you do a good job, it'll sell itself. What you said, Secretary, was that you have the experience, the executive experience. Yes, being in the cabinet really opened my eyes to what the country is all about, how to make it, how it runs, what makes it difficult, who are the best people around, what to look out for, what are the red flags, what are the friction costs around, what makes it difficult, what makes it easy. Those things are what you learn firsthand. seeing it firsthand. And knowing all that, it didn't scare you away. No. It's one of the most thrilling experiences you can ever have. Is to serve in the cabinet because you're in the room where decisions are made, and showing up in that room means a lot. Even just listening means a lot. So does that, did your being in the cabinet, has it increased the chances or the openness of your mind to a possible run in 2020? It's always been open. I cannot lie to you, but whether or not I will is the question. So. You did Fair say, enough. Secretary, you have 36 years of loyalty, the Remullas to the Marcoses. More than already, 40 years. 40 years na. 40 86 decades. eh. No, 79 pa kami magkasama. So more than. Would an endorsement of President Marcos for 2028 be a big thing for you? I will not run if he doesn't endorse me. That's Yan na po mga kababayan po natin. Sinasabi niya, I will not run kung hindi siya endorse ni Bongbong Marcos. Yan na po yung sinasabi natin. Kaya bigo pa rin itong si Risa Hontiveros. Tingnan natin kung paano liligawan po ni Risa Hontiveros itong si Bongbong Marcos dahil may sariling manok po. Ayan, si Vince Dizon. Yang si Remulla. So ito po ang mga niluluto talaga nila. Yung pinapasikat nila ngayon na gustong i-endorse ni Bongbong Marcos. So mabibigo pa rin sila na pag-isahin ang lahat ng mga anti-Duterte laban po, mga kababayan po natin kay Vice President Sara. Kasi sabi nga ng mga political analysts and kilalang mga dilawan, hindi nila kayang talunin, aminado po sila, si Vice President Sara, kung hindi magsanib pwersa ang lahat na kalaban ng mga Duterte. So tingnan natin. Kaya ngayon, ang kanilang alternatibo is ma-impeach itong si Vice President Sara para kahit marami silang maglalaban-laban, at least may chance sila na mananalo. Kasi pag si Vice President Sara nga, ang sabi ng mga kalyado ni Risa Hontiveros, ang kanilang mga kalaban, hindi po sila
mananalo. Oh, ayun. So, dapat sumuko na po, no? Itong si Risa Ontiveros, dapat itigil niya na po yung kanyang pagiging ambisyosa, mga kababayan po natin. Dahil hindi naman talaga siya mananalo kung siya po ay lalaban sa ating Vice Presidente. Pero again, ang inaasahan po Your natin, influence that yung mga led ito to- kasi mga kababayan po natin is trying hard talaga. Trying hard talaga. At ang ginagawa nila, no, na pagpapainit ng impeachment kay BP Sara, itong kunwari na nagtatrabaho sila ngayon, kagaya nitong anak ni Bongbong Marcos, na kunwari gagawa sila ng batas na mapapakinabangan ng mga OFW. Pero tandaan ng mga OFW, plano pa lang ito. Huwag sila magtiwala sapagkat ang mga Marcos magaling po sila sa pangako at salita pero hindi po sa gawa. Kaya ibahin natin mga kababayan ang mga Duterte at ang kalyado ng mga Duterte dahil talagang nakuha nila ang galing ni President Duterte kapag sinabi ginagawa yan. Pero ito kay Sandro Marcos, no, wag dapat magpauto at basta-basta maniwala yung mga OFW. Itong travel tax tanggalin. Kung mga kababayan po natin, kailan pa? 3 years na po sila at mag-4 na taon na po sila sa Malacanang, hindi nga nila nagawa yan. Tapos ngayon, dahil lugmok sila, no, pahiya po sila, binabanatan po sila ng mga OFW at pamilya ng OFW, kung ano-anong batas nila ngayon ang gusto nilang ipasa para ma-please nila at makuha ang loob ng mga OFW. Huwag kami, Sandro Marcos, na bakla. Goes to higher education. But I actually had a meeting with SecTechco of the Department of Finance this morning. Full support po siya sa bill to abolish the travel tax, and he assured me that kung ano man ang pondo na pumupunta ngayon galing sa travel tax sa higher education, ay hahanap sila ng ibang source. Nag-usap din kami ni Majority Leader Nick Zubiri kaninang umaga, and he will be my counterpart in the Senate to file the bill also. I believe today or tomorrow, and next week, next Tuesday, him and I will both push for the inclusion of the bill abolishing the travel tax in the LEDAC priorities. So hopefully Sa mga kababayan nating OFW, huwag tayo magpadala sa mga gimmick nila. Ito po ay pag-uunwari lang at hindi pa naman nila nagawa. Kasi gagamitin naman nila yan para sa 2028. Kung sino po yung ipopromote nila, at syempre sa kanilang sarili rin. Kasi malamang, hindi pa naman to magre-retiro ang Sandro Marcos na ito. Nangangarap pa nga to na maging presidente, no? Ang taas na pangarap. Pero dahil sa ginawa ng kanyang tatay, hindi na makakabalik ang mga hayop na ito. Mga kababayan po natin. Okay, so sabi ko nga sa inyo, mga kababayan natin, isa po sa talagang ginigipit nila ngayon ay itong si Congressman Eli San Fernando. Mantakin mo, pinadeklara po siya na persona non grata dahil binati ko siya lang po itong si Ralph Recto. And kagaya po sa ginawa dito kay Congressman Liveste, ginawa po kay Congressman Kiko Varsaga, nagpapatunay lang na parang totoo nga ang sinasabing mayroong de facto martial law na nangyayari po sa ating bansa, mga kababayan. Untouchable pala talaga itong si Recto at si Vilma Santos sa kanilang lugar sa Batangas, mga kababayan po natin. Dahil kung sino man ang magbabatikos sa kanila, kahit pa ito ay isang kongresista o isang opisyal ng gobyerno, kaya nilang ipadeklara na persona non grata. At yan po, mga kababayan po natin, ang ginawa ni Ralph Recto at ni Vilma Santos sa kay Congressman Eli San Fernando pagkatapos niya ito batikusin noon sa usapin po ng pag-transfer nila ng pondo ng PhilHealth papunta po sa National Treasury o sa gobyerno, ibinalik sa gobyerno at ginamit sa iba't ibang proyekto na hindi naman po naka-align sa pangkalusugan ng mga Pilipino. Kumbaga, dinivert di umano nila ito sa mga flood control project. Kaya ngayon, isa yan sa mainit na issue, lalo na nagpalabas ng decision ang Supreme Court na kailangang ibalik ang pera na kinuha ng gobyerno ni Bongbong Marcos with the help of the Recto. Dapat ibalik po ito sa PhilHealth. Ngunit ang ginawa po nila ay kumuha sila muli sa pondo ng 2026 at dinagdagan ang pondo ng PhilHealth para maibalik ang pera na kinuha nila. Kaya yan po ang binatikos nitong congressman na batang palaban na lumalaban sa karapatan ng mga manggagawa. Pero ang inaasahan niya na ito po ay dapat magustuhan ng mga tagalipa dahil lahat
po tayong mga Pilipino dito ay apektado. Lahat po tayong Pilipino dito ay talagang talo sa ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ni Ralph Recto. Pero anong ginawa, mga kababayan po natin? Diniklara siya na persona non grata ng Lipa City. Ito, panoorin natin ang kanyang kwento. Mga boss, ngayong araw natanggap na natin yung resolusyon na officially nagdedeklara sa atin bilang persona non grata o unwelcome sa bayan ng Lipa sa Batangas. Sa kopya ng resolution number 501 ng Sangguniang Panglungsod ng Lipa City, Batangas, nakasulat dyan, unanimously approved. Ibig sabihin yung buong Sangguniang Panglungsod ang nagdeklara sa atin bilang unwelcome sa Lipa City. Grabe, ano, mga kababayan po natin, no? So ganito na po, mga kababayan natin, ang nasa gobyerno natin. So wala silang pakialam sa kapakanan ng taong bayan, basta't pinoprotektahan po nila kahit magnanakaw o kahit magnanakaw sa kaba ng bayan. Paano na tayo maglulume dyan sa bayan ng Lipa? Kung persona non grata na ako dyan, mga boss. Kung matatandaan yung mga boss, naglabas ng resolusyon ang Korte Suprema na nagdedeklara na illegal yung ginawang pag-transfer ng PhilHealth funds patungo sa national government. At ang Secretary of Finance, nung nangyari yung kalokohan na yan, walang iba kundi si Secretary Ralph Recto. Kaya binanatan natin yung isang malaking kalokohan na yan, kaysa naman manahimik tayo. Pera ng mga manggagawang pinag-uusapan. Ngayon, yung City Council ng Lipa City, sabi, nakakabastos daw, hindi daw kagalang-galang. Nakakabastos, hindi kagalang-galang. Pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. No? Contribution ng bawat miyembro ng PhilHealth ang pinag-uusapan dyan. Kaya karapatan ng bawat Pilipino na questionin at batikosin yung mga personalidad na involved sa mga kalukuhang ito. Tapos hindi nakagalang. Anong gusto nyo? Walang kibo, walang gawin dyan sa ginawa na illegal na pag-transfer ng PhilHealth funds. Pondo ng mga manggagawa yan, kinakalta sa sahod buwan-buwan, tapos mababalitaan natin, ililipat o kukuhain lang ng national government kaysa ilagak doon sa mga serbisyong pangkalusugan. At mga boss, hindi lang tayo nag-uusap ng ilang libong piso dito. Ang pinag-uusapan natin ay 60 bilyong pisong pondo na dapat napakinabangan sa mga PhilHealth services and programs. Kahit sino naman mapapamura dahil sa galit na yan. Kagimbal Ako nga, napapamura tayo sa mga yan gimbal yung ginawa, di syempre, asahan nyo, yung reaksyon ng mga tao, hindi lang ako yung mga manggagawa, talagang kagimbal-gimbal din na galit. At deserve yan ni Secretary Ralph Recto. Alam nyo mga boss, okay lang yan. Kinikilala natin yung karapatan, kalayaan at kapangyarihan ng City Council ng Lipa na magpasa ng mga resolusyon gaya ng pagdedeklara sa atin bilang persona non grata. Hindi naman yan mapipigilan yung paglaban natin at pagsusulong natin ng karapatan ng mga manggagawa at sa kung ano yung tingin natin na Ayan po, nakita nyo po, mga kababayan po natin, no? Dapat nga matuwa po sila dahil isa po sa nakikipaglaban ng karapatan nating mga Pilipino, no? Kasama siyempre itong mga tagalipa na ito, yung mga tagalipa, dahil lahat po yan ay pera ng lahat na miyembro ng PhilHealth. Pero mantakin nyo po, mga kababayan po natin, no? Ganito pa ang kanilang ginawa. Imbis na matuwa po sila, pero protektahan pa nila si Recto. Kaya ang tanong po natin, may kinalaman po ba dito si Vilma Santos para ideklara persona non grata ang isang congressman dahil sa pagbabatikos kay Ralph Recto at pagsasabi ng katotohanan? Nakakahiya po yung mga taga Lipa City, lalong-lalo na po itong mga kasama sa mga pumerma upang ideklarang persona non grata po itong si Elisan Fernando. So, sana po, mga kababayan po natin, no, ay hindi na po mauulit yung mga ganitong klase. So, kung marami pa na mga syudad o lalawigan na pinoprotektahan ang mga involved sa corruption sa ating bansa, so ano pa yung aasahan natin ngayon? Ito na ba ang sinasabi po ni Congressman Liveste na may de facto martial law po na nangyayari sa ating bansa? Bawal na batikusin ang mga nakaupo sa gobyerno. Paano yan, mga kabayan natin? Kaya saludo po tayo dito kay Elisan Fernando. Sa kabila po ng pagdeklara sa kanya ng persona non grata ng Lipa, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagsiservisyo sa mga nasakupan at sa mga manggagawa ng taga Lipa City. Mga kababayan, pinag-uusapan po kung ano itong nasa tagiliran o nasa bandang harapan ni Bongbong Marcos na parang belt bag o para bang plastic bag. Mga kababayan, ilang araw po na hindi nagpakita sa publiko si Bongbong Marcos pagkatapos mabalitaan ang kanyang matinding sakit at sinasabing nabubulok na daw po ang kanyang bituka at hindi na daw po ito makadumi. Naku po, mga kababayan po natin, ito na kaya ang solusyon sa sinasabing nahihirapan na makadumi si Bongbong Marcos? Itong lumulubo
at halatang halata po na nasa kanyang tagiliran. Pero bago natin pag-usapan yan, bago natin talakayin yan, puntahan muna natin. Nagpasalamat din ito sa impeach me dahil binasura agad or idiniklarang patay na agad ang impeachment laban sa kanya. Siyempre, kailangan niya magkomento dyan dahil natupad ang script nila sa kanyang impeachment. The impeachment complaints against me have been are finished, and as the statement that we made earlier, I'm happy it's done, and we can get on with our work. Because these things are distractions from the things that we were doing. Although Ito mga kabayan sinasabi niyang distraction lang daw itong impeachment. Bakit panay kayo papa-impeach kay Vice President Sara? No? Na kahit ididira niyo wala na kasing naniniwala. Di ba? I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint, and I knew that I would be all right in terms of the impeachment. Kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. Siyempre, wala talagang real ground doon kasi kasabwat nyo naman po yung lahat na nag-file ng impeachment. Mantakin mo, ito nga, no? Yung lumalabas na unang impormasyon, yung nag-file ng impeachment na abogado, counsel pala ng kanyang asawa. At tapos, ang nag-endorso na nasa pusong Pinoy ay kaalyado naman nila at mismo involved din sa kontrobersya ng flood control project. Di ba? So talagang wala siyang dapat ikakatakot, hindi siya dapat mababahala dahil alam niya naman niya in the first place, no, na scripted lang yung ginawang hearing po sa impeachment niya at lahat na nakaupo doon, puro naman mga kababayan natin, kaalyado nila, puro naman mga alipores nila. Sila po din yung mga taong gusto magpa-impeach kay Vice President Sara at yung mga taong nagpapa-quadcom and nagpapa-tricom para linisin ang pangalan ni Bongbong Marcos. Okay, mga kababayan po natin, tapos na tayo dyan. Sige, total, no? Tapos naman na yung impeachment niya. Alam naman natin na hindi talaga siya ipapa-impeach ng kanyang mga kalyado o dito tayo. I-comment nyo dyan sa ating comment section kung ano sa palagay nyo itong lumulobo sa tagiliran nitong si Bongbong Marcos. Ito ba ay belt bag lang or something na bag na nakalagay sa kanyang tagiliran? O ito ba ang purpose nito para siya ay makapagdumi ng maayos dahil po sa kanyang malubhang sakit? Kaya kung fake news or fake ang sinasabi nilang medical report ni Bongbong Marcos na kumakalat mga kababayan po natin sa social media, ipalagay ko no? Dapat ilabas nila yung medical report ni Bongbong Marcos, mga kababayan po natin. Ano nga ba ang tunay na medical result nitong si Bongbong Marcos? Kasi sinasabi nila, fake naman yung lumalabas na yan. Kaya nga pinasabpi na namin ang isang prototype vlogger. Kasi nga, fake yung medical report. O ngayon, nakikita na po natin na may lumulubo ito po sa bandang tagiliran ni Bongbong Marcos na parang plastic bag. So anong purpose niyan? Okay, so kailangan malaman natin lahat. Kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino. Dahil tandaan natin, ang kalusugan ni Bongbong Marcos ay isang issue po ng national security. Ako ba yan? Okay, sige. Kanya-kanya tayong comment, no? Malay natin, mali po tayo. At kung kaya nilang ipaliwanag ito, kaya nilang pasinungalingan, edi maganda. Okay? Mabuhay.